Magandang gabi mga katambay at welcome sa ating YouTube channel. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para updated ka sa mga susunod pang kwento ng katatakutan. May nagpadala ng kwento sa atin mula kay Ramon at ito ang kanyang karanasan tungkol sa ang multo sa library, babaeng nakaitim. Ako si Ramon at ikukwento ko sa inyo ang hindi ko makakalimutan na karanasan noong ako'y estudyante pa. Sa isang maliit na kolehiyo sa probinsya, may lumang library na madalas kong pinupuntahan tuwing hapon. Tahimik doon, malamig, at amoy lumang papel ang paligid. Pero ang hindi alam ng marami, may nakatagong hiwaga sa bawat sulok nito. Isang hapon, habang nagre-research ako para sa aking project, napansin ko na parang may kakaiba sa kabilang dulo ng library. Sa sulok, may isang babae na nakaupo. Lagi siyang nakaitim, hindi tipikal na uniform ng estudyante. Nakayuko siya at tila abala sa pagbabasa ng makapal na libro. Hindi ko naman siya pinansin nung una. Natural lang na may ibang nag-aaral din, kaya nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Pero nang tumingin ako ulit pagkatapos ng ilang minuto, nandoon pa rin siya, nakayuko pa rin, hindi kumikilos. Para bang hindi man lang gumagalaw ang kamay o nagbabalik ng pahina. Maya-maya, napansin ko na dumating ang librarian, si Ma'am Lilia. Matanda na siya at medyo mahigpit pero mabait din kung lalapitan mo. Lumapit siya sa sulok kung saan nakaupo ang babae. Nakita kong ngumiti pa siya at parang kakausapin ito pero biglang huminto si Ma'am. "Ha? Wala naman!" Mahina niyang sabi. Lumapit pa ako ng kaunti pero sa gulat ko, wala na doon ang babae. Ang naiwan lang ay ang luma at makapal na librong nakasara sa mesa. Malinaw na malinaw sa paningin ko kanina na binabasa niya iyon, pero bakit biglang sarado na? Tumingin si Ma'am Lilia sa paligid. Halatang nagtatataka bago siya umiling at bumalik sa kanyang mesa. Ako naman, nanlamig ang buong katawan. Hindi lang isang beses ko siyang nakita. Minsan, gabi na at nag-extend ako sa library dahil may exam kinabukasan. Doon na naman siya. Parehong itsura, parehong sulok, parehong libro. At gaya ng dati, tuwing may lalapit, nawawala siya. Minsan nga, nakarinig ako ng mahinang bulong mula sa direksyon niya. Para bang may binabanggit na salita na hindi ko maintindihan. Nung lumapit ako ng bahagya, biglang nagsara ang libro at parang humampas sa mesa. Nag-echo ang tunog sa buong library at nang tignan ko, wala na siya. Dahil sa takot pero dala ng kuryosidad, nagtanong ako kay Ma'am Lilia tungkol sa babae. Una, umiwas siya at sinabing baka imahinasyon lang daw ng mga estudyante. Pero kalaunan, napilit ko rin siya. Alam mo Ramon, matagal na yung kwento dito. May estudyante raw noon na mahilig magbasa ng libro sa library. Pero isang gabi, nag-collapse siya dito mismo habang nag-aaral. Hindi na siya umuwi at mula noon, may nakikita raw na babaeng nakaupo sa sulok at binabasa ang parehong libro na hawak niya noong gabing iyon. Nanindig ang balahibo ko, lalo na't alam kong iyon ang parehong librong lagi kong nakikitang bukas at bigla na lang nagsasara. Isang beses, ako lang ang natira sa library dahil hating gabi na at may pinapasa akong paper. Tahimik ang paligid. Halos marinig ko na ang pintig ng puso ko. Doon ko siya muling nakita. Nakatingin siya sa akin. Hindi na siya nakayuko tulad ng dati. Diretso na ang tingin niya sa akin, malamig at walang emosyon ang mga mata. Nakaturo siya sa librong nasa mesa. Hindi ko alam kung bakit pero parang may puwersang nagtulak sa akin na buksan iyon. At nang dahan-dahan kong ibuka ang libro, may nakasulat na pangalan sa unang pahina. Hindi ko yon pangalan. Pero parang kilala ko ang apelyido. Biglang bumagsak ang ilaw sa library. Nang bumalik ito, wala na ulit ang babae. Pero naiwan ang libro. Nakabukas na at hindi ko na maisara kahit anong pilit ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng pangalan na iyon at kung bakit parang pamilyar sa akin. Hanggang ngayon, naguguluhan ako kung bakit sa akin ipinapakita ng multo ang bagay na iyon. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang nakakatakot na kwento. May sarili kang kwento?
i-send sa tambayancreepy@gmail.com. Please share, like, and subscribe Creepy Tambayan. Maraming salamat mga katambay. Ingat palagi hanggang sa second part ng ating kwento.